What? No! Please! We're taking you in now. Sa bayan ng Gumaka, Quezon, tumatayo ang isang maliit na bahay na yari sa kahoy, kung saan tumutuloy si Lucia Ramirez, isang dalagang may simpleng pangarap, makatulong sa pamilya at makaalis sa siklo ng kahirapan. Tuwing umaga, maaga siyang namigising upang maglaba, maglinis, at maghanda ng almusal para sa kanyang ina at dalawang nakababatang kapatid. Ngulit sa bawat pag-ikot ng araw, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na parang hindi natatapos. Ma, balang araw, makakahanap din ako ng trabaho sa Maynila. Mahina niyang sabi habang tinatahi ang lumang uniforme. Anak, hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Malayo yun. Sagot ng kanyang ina, si Aling Norma, habang nakatingin sa kanya ng may halong pag-aalala at pag-asa. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko naman hahayaan na mapahamak ako. Kakayanin ko po ito. Iyon ang huling beses na mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina bago siya sumakay ng bus papuntang Maynila. Hawak-hawak ni Lucia ang lumang bag, isang baon ng tinabay at sulat na may address ng bahay ng mga Del Castillo, isang kilalang pamilya sa Alabang na naghahanap daw ng bagong katulong. Pagdating sa mansyon, halos manginig siya sa kaba. Ang gate pa lang ay mas mataas pa sa bahay nila sa probinsya. Ang hardin ay puno ng rosas at ang mga ilaw sa paligid ay tila bituin sa lupa. Pagbukas ng pinto, isang babaeng naka-pearls at maayos ang makeup ang sumalubong. Si Margarita del Castillo, o mas kilala bilang Marga. Ah, ikaw si Lucia Ramirez? Malamig ang tono nito, tila sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Opo, ma'am. Ako po yung nag-apply bilang kasambahay. Sige, sumunod ka sa akin. Pero tandaan mo, ayoko ng madaldal, ayoko ng palpak, at higit sa lahat, ayoko ng katulong na pakilalamera. Malinaw? Opo, ma'am. Mahina ngunit malinaw na sagot ni Lucia. Sa unang tingin pa lang, alam ni Lucia na mahigpit si Marga, pero hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. Habang iniikot siya sa bahay, napansin niyang may isang dalagang nakaupo sa veranda. Nakasuot ng simpleng puting bestida, may earphones at tila malungkot ang mga mata. Siya si Alisa, anak ko. Kung may utos siya, sundin mo. Mabait naman yan. Minsan lang masungit kapag stress sa school. Ngumiti si Lucia at mahina itong binati. Magandang araw po, Ma'am Alisa. Ngumiti rin si Alisa, bahagyang tumaas ang sulok ng labi. Ate Lucia na lang, hog ma'am. Hindi ako sanay sa ganyan. Sa unang linggo niya sa mansyon, sinikap ni Lucia na maging perpekto sa bawat gawain. Gigising siya ng alas 5 para magluto ng almusal, magwalis ng hardin, maglinis ng kwarto at magplansya ng mga damit. Kapag gabi naman, siya pa ang huling natutulog matapos tiyaking sarado lahat ng bintana. Ngunit kahit anong sipag niya, tila hindi sapat para kay Marga. Lucia, bakit basa pa tong sahig? Ilang beses ko bang sasabihin na ayokong nadudulas dito? Sigaw ni Marga isang umaga habang hawak ang cellphone nito, tila galit na galit. Pasensya na po, ma'am. May tumalsik lang tong tubig sa paglalaba. Pupunasan ko na po. Hindi ko kailangan ng dahilan. Kung hindi mo kaya ang trabaho, marami diyang gustong pumasok. Tahimik lang si Lucia. Sa likod ng galit ni Marga, naramdaman niyang may mas malalim pang dahilan. Tuwing naririnig niya ang malalakas na pagtatalo mula sa kwarta ng mag-asawa, lalo niyang napagtatanto na hindi masaya ang bahay na iyon kahit puno ng ginto. Diego, saan na naman galing ang perang yon? Minsan niyang narinig na sigaw ni Marga habang naglilinis siya sa hallway. Hindi mo kailangang alamin lahat, Marga. Hindi mo negosyo kung saan ko ilalagay ang pera ko. Sigaw ni Diego del Castillo, ang mister ni Marga.
Napatigil si Lucia at napahawak sa dibdib. Hindi niya gustong makinig, ngunit rinig na rinig niya ang boses ng dalawang taong tila nagtatago ng mga sikreto. Sa mga sumunod na araw, halos hindi na niya nakikita si Diego. Madalas ay umuuwi ito ng gabi at umaalis bago pa mag-almusal. Kapag nasa bahay naman, laging may kausap sa telepono, madalas tungkol sa mga investments at partners. Tuwing tinatanong ni Marga kung sino ang mga iyon, nauuwi lang sa sigawan. Lagi na lang akong nagmukhang tanga sa harap ng mga kaibigan ko. Hindi ko alam kung anong pinaggagawa mo. Tigilan mo nga ako, hindi mo alam kung gaano kahirap pinaghirapang tong negosyo. At sa gitna ng tensyong na iyon, ay si Lucia ay parang nakasandal sa pagitan ng dalawang pader na gustong magbagsakan sa isa't isa. Kahit si Alisa na dati ay masayahin, ay naging tahimik. Isang gabi, habang naglalaba, lumapit si Alisa sa kanya. Ate Lucia, pasensya na ha kung minsan nagagalit si Mama. Hindi naman talaga siya masama. Sobra lang siyang stressed. Ngumiti si Lucia kahit may pagod sa mata. Ayos lang iyon, Ma'am Alisa. Naiintindihan ko naman po. Basta't maganda ang intensyon, kakayanin. Basta, huwag kang magpapadala sa ugali ni Mama ha. Minsan kasi kahit kami ni Papa, nahihirapan din. Pagkatapos ng usapang iyon, naramdaman ni Lucia na kakaibang awa kay Alisa. Isang anak na lumaki sa marangyan ngunit magulong tahanan, malayo sa katahimikan ng simpleng probinsya. Makalipas ang ilang linggo, habang naghahanda siya ng hapunan, napansin niyang si Marga ay tila mas iritable. Tumatahimik tuwing nababanggit ang pangalan ni Diego at laging nitong pinaparinigan si Lucia kahit walang kasalanan. Lucia, pakiayos nga tong dining table. Ang pangit ng pagkakalagay mo. Akala mo barong-barong. Pasensya na po, ma'am. Aayusin ko po. Hindi ko kailangan ng sorry. Kailangan ko ng maayos na trabaho. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay si Lucia ay nanatiling matatag. Tuwing nag-iisa siya sa kwarto, inilalabas niya ang luma niyang rosaryo at nagdarasal. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi lang para magtiis, kung hindi para patunayan na hindi kailangang maging mayaman para maging mabuti. At doon nagsimula ang tahimik ngunit matinding bagyo sa loob ng bahay ng Del Castillo. Habang dumadaloy ang mga araw, nararamdaman ni Lucia na may paparating na unos, isang pangyayaring magbabago ng buhay nilang lahat. Maagang nagising si Lucia kinabukasan. Dala pa rin ang kaba ng mga nakaraang araw. Habang pinupunasan niya ang mga mueble sa malawak na sala ng mga Del Castillo, napansin niyang may kakaibang katahimikan sa buong bahay. Hindi maririnig ang karaniwang pag-ikot ng mga gulong ng kotse ni Don Diego o ang mga yapak ng mga bisitang pumupunta tuwing umaga. Sa halip, naririnig niya ang mga mahihinang bulungan na unti-unting tumitindi hanggang sa maging alingaw-ngaw ng sigawan. Diego, nasaan ang resibo ng jewelry account ko? Malakas na tinig ni Marga, sumasabay sa kalabog ng takong habang pababa ng hagdan. Hindi ko alam kung ano na naman ang tinutukoy mo, tugon ni Diego, tila pagod na pagod. Huwag mo kong lokohin, alam kong may nilalabas kang pera sa likod ko. Marga, sa negosyo ko ginagamit yun, hindi lahat ng pera mo lang. Napatigil si Lucia sa pag-aalis ng alikabok sa mga estante. Natigilan siya sa gitna ng katahimikan, habang ang hangin sa loob ng bahay ay tila puno ng tensyon. Nakadama siya ng kaba, ngunit pinilit niyang ibalik ang atensyon sa kanyang trabaho. Hindi na bago sa kanya ang mga pagtatalo ng mag-asawa. Pero sa pagkakataong iyon, may kakaibang lamig sa boses ni Marga. Parang may pinaghihinalaan ito na mas malalim pa sa karaniwang away mag-asawa. Makalipas ang ilang oras, tinawag ni Marga ang lahat ng kasambahay. Nasa gitna sila ng malawak na sala, si Lucia, dalawang hardinero at ang matandang kusinera. Ang mukha ni Marga ay tila apoy na handang lumamon. May nawawala sa kwarto ko, panimula ni Marga, nakapamiwang. Isang kwintas na regalo pa sa akin ng asawa ko noong anibersaryo namin. Tahimik ang lahat.
Walang aalis hanggat hindi natin nalalaman kung sino ang kumuha. Isa-isa kayong kukumpiskahin. Napalunok si Lucia. Hindi niya alam kung matatawa o iiyak sa narinig. Habang pinakikilos ng mga tauhan, isa-isang kinapkapan ng mga kasambahay. Ang matandang kusinera ay umiyak, ang mga hardinero ay nanginginig. Pero sa lahat ng iyon, si Lucia lamang ang pinagbuhatan ng tinig ni Marga. Lucia, ikaw ang bago rito, at simula nang dumating ka, parang ang dami ng kakaibang nangyayari. Ma'am, hindi po ako magnanakaw. Halos pabulong na tugon ni Lucia, nanginginig ang boses. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Sa dami ng mahirap na gustong pumasok sa bahay ko, imposible namang walang may masamang balak. Lalong lumakas ang boses ni Marga, halos mag-echo sa bawat sulok ng mansyon. Si Alisa, na noon ay bumaba mula sa itaas, napatigil sa hagdan at tahimik na nakamasid. Kita sa mukha nito ang pagkagulat at pag-aalala, pero nanatili siyang tahimik, takot sa ina. Lucia, kung wala ka talagang kasalanan, bakit nanginginig ka? Ma'am, kasi po hindi ko alam paano ko ipapaliwanag, pero hindi ko po kinuha yung sinasabi niyong kwintas. Tumahimik ka. Alam ko ang mga tulad mo, mabait sa umpisa, pero kapag nakakita ng pagkakataon, nagnanakaw. Nagpigil ng luha si Lucia. Sa daming beses niyang napahiya sa buhay, iyon ang pinakamasakit. Hindi dahil sa bintang, kundi dahil sa kawalan ng hustisya. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umuukit ang tanong, bakit kapag mahira, dali tayong pagdudahan? Ma'am, kung gusto niyo pong tignan ang mga gamit ko, pumayag po ako. Wala pong tinatago. Mariin niyang sabi, bagamat nanginginig pa rin. Sinuyod ni Marga ang maliit na kwarto ni Lucia. Binuksan ang mga drawer, hinatak ang mga damit at kinalat ang mga gamit. Sa sahig, nakakalat na parang basurang walang halaga ang mga gamit niyang pinaghirapan pa sa probinsya. Tignan mo, walang kwintas dito, pero malinis ang kwarto mo ha, baka itinago mo sa kusina. Ma'am, sa totoo lang po, hindi ko talaga kinuha yung sinasabi niyong kwintas. Tumahimik ka, alam ko ang mga tulad mo, mabait sa umpisa, pero kapag nakakita ng pagkakataon, nagnanakaw. Nagpigil ng luha si Lucia. Sa daming beses niyang napahiya sa buhay, iyon ang pinakamasakit. Hindi dahil sa bintang, kundi dahil sa kawalan ng hustisya. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umuukit ang tanong, bakit kapag mahirap, dali tayong pagdudahan? Ma'am, kung gusto niyo pong tignan ang mga gamit ko, pumayag po ako. Wala pong tinatago. Mariin niyang sabi, bagamat naninginig pa rin. Sinuyod ni Marga ang maliit na kwarto ni Lucia. Binuksan ang mga drawer, hinatak ang mga damit at kinalat ang mga gamit. Sa sahig, nakakalat na parang basurang walang halaga ang mga gamit niyang pinaghirapan pa sa probinsya. Tignan mo, walang kwintas dito, pero malinis ang kwarto mo ha, baka itinago mo sa kusina. Ma'am, sa totoo lang po, hindi ko talaga kinuha yung sinasabi niyong kwintas. Tumahimik ka. Alam ko ang mga tulad mo. Mabait sa umpisa, pero kapag nakakita ng pagkakataon, nagnanakaw. Nagpigil ng luha si Lucia. Sa daming beses niyang napahiya sa buhay, iyon ang pinakamasakit. Hindi dahil sa bintang, kundi dahil sa kawalan ng hustisya. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umuukit ang tanong, bakit kapag mahirap, dali tayong pagdudahan? Ma'am, kung gusto niyo pong tignan ang mga gamit ko, pumayag po ako. Wala pong tinatago. Mariin niyang sabi, bagamat nanginginig pa rin. Sinuyod ni Marga ang maliit na kwarto ni Lucia. Binuksan ang mga drawer, hinatak ang mga damit at kinalat ang mga gamit. Sa sahig, nakakalat na parang basurang walang halaga ang mga gamit niyang pinaghirapan pa sa probinsya. Tignan mo, walang kwintas dito, pero malinis ang kwarto mo ha, baka itinago mo sa kusina. Ma'am, sa totoo lang po, hindi ko talaga kinuha yung sinasabi niyong kwintas. Tumahimik ka, alam ko ang mga tulad mo, mabait sa umpisa, pero kapag nakakita ng pagkakataon, nagnanakaw. Nagpigil ng luha si Lucia. Sa daming beses niyang napahiya sa buhay, iyon ang pinakamasakit. Hindi dahil sa bintang, kundi dahil sa kawalan ng hustisya. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umuukit ang tanong, bakit kapag mahirap, dali tayong pagdudahan?
Ma'am, kung gusto niyo pong tignan ang mga gamit ko, pumayag po ako. Wala pong tinatago. Mariin niyang sabi, bagamat manginginig pa rin. Sinuyod ni Marga ang maliit na kwarto ni Lucia. Binuksan ang mga drawer, hinatak ang mga damit at kinalat ang mga gamit. Sa sahig, nakakalat na parang basurang walang halaga ang mga gamit niyang pinaghirapan pa sa probinsya. Tignan mo, walang kwintas dito, pero malinis ang kwarto mo ha? Baka itinago mo sa kusina. Ma'am, sa totoo lang ko, hindi ko talaga kinuha yung sinasabi niyong kwintas. Tumahimik ka. Alam ko ang mga tulad mo. Mabait sa umpisa, pero kapag nakakita ng pagkakataon, nagnanakaw. Nagpigil ng luha si Lucia. Sa daming beses niyang napahiya sa buhay, iyon ang pinakamasakit. Hindi dahil sa bintang, kundi dahil sa kawalan ng hustisya. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umuukit ang tanong, bakit kapag mahirap, dali tayong pagdudahan? Ma'am, kung gusto niyo pong tignan ng mga gamit ko, pumayag po ako. Wala pong tinatago. Mariin niyang sabi, bagamat nanginginig pa rin. Sinuyod ni Marga ang maliit na kwarto ni Lucia. Binuksan ang mga drawer, hinatak ang mga damit at kinalatan ng gamit. Sa sahig, nakakalat na parang basurang walang halaga ang mga gamit niyang pinaghirapan pa sa probinsya. Tignan mo, walang kwintas dito, pero malinis ang kwarto mo ha? Baka itinago mo sa kusina. Ma'am, sa totoo lang po, hindi ko talaga kinuha yung sinasabi niyong kwintas. Tumahimik ka. Alam ko ang mga tulad mo. Mabait sa umpisa, pero kapag nakakita ng pagkakataon, nagnanakaw. Nagpigil ng luha si Lucia. Sa daming beses niyang napahiya sa buhay, iyon ang pinakamasakit. Hindi dahil sa bintang, kundi dahil sa kawalan ng hustisya. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umuukit ang tanong, bakit kapag mahirap, dali tayong pagdudahan? Ma'am, kung gusto niyo pong tignan ang mga gamit ko, pumayag po ako. Wala pong tinatago. Mariin niyang sabi, bagamat nanginginig pa rin. Sinuyod ni Marga ang maliit na kwarto ni Lucia. Binuksan ang mga drawer, hinatak ang mga damit at kinalat ang mga gamit. Sa sahig, nakakalat na parang basurang walang halaga ang mga gamit niyang pinaghirapan pa sa probinsya. Tignan mo, walang kwintas dito, pero malinis ang kwarto mo ha? Baka itinago mo sa kusina. Ma'am, sa totoo lang ko, hindi ko talaga kinuha yung sinasabi niyong kwintas. Tumahimik ka. Alam ko ang mga tulad mo. Mabait sa umpisa, pero kapag nakakita ng pagkakataon, nagnanakaw. Nagpigil ng luha si Lucia. Sa daming beses niyang napahiya sa buhay, iyon ang pinakamasakit. Hindi dahil sa bintang, kundi dahil sa kawalan ng hustisya. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umuukit ang tanong, bakit kapag mahirap, dali tayong pagdudahan? Ma'am, kung gusto niyo pong tignan ang mga gamit ko, pumayag po ako. Wala pong tinatago. Mariin niyang sabi, bagamat nanginginig pa rin. Sinuyod ni Marga ang maliit na kwarto ni Lucia. Binuksan ang mga drawer, hinatak ang mga damit at kinalat ang mga gamit. Sa sahig, nakakalat na parang basurang walang halaga ang mga gamit niyang pinaghirapan pa sa probinsya. Tignan mo, walang kwintas dito, pero malinis ang kwarto mo ha? Baka itinago mo sa kusina. Ma'am, sa totoo lang po, hindi ko talaga kinuha yung sinasabi niyong kwintas. Tumahimik ka. Alam ko ang mga tulad mo. Mabait sa umpisa, pero kapag nakakita ng pagkakataon, nagnanakaw. Nagpigil ng luha si Lucia. Sa daming beses niyang napahiya sa buhay, iyon ang pinakamasakit. Hindi dahil sa bintang, kundi dahil sa kawalan ng hustisya. Isang linggo ang lumipas mula nang mawala ang sinasabing kwintas ni Marga. Ngunit tila hindi pa rin tapos ang kahiyaan ni Lucia. Habang abala siya sa pagwalis ng harat ng mansyon, bigla na lamang siyang tinawang ng amo. "Lucia!" Sigaw ni Marga mula sa veranda, hawak ang cellphone habang may kasamang mga babae, mga kapitbahay at kaibigan niyang mahilig sa chismis at pagpapayabang. "Opo, ma'am," sagot ni Lucia sabay lapit. "Halika rito. Alam mo ba kung bakit kita pinatawag? Para ipakita sa kanila kung sino ang magnanakaw na tinulungan ko noon." Napatigil si Lucia.
Napatingin siya sa mga bisita, mga babaeng nakabarot saya, may mamahaling alahas at makakapal ang lipstick. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya, puno ng panlilibak. Marga, yan ba yung katulong mo noon na may itsurang probinsyana? Tanong ng isa sa mga babae sabay tawa. Oo, siya mismo. Akalain mo, pinatuloy ko sa bahay ko, pinakain ko tapos nanakawan pa ako. Ma'am, hindi po totoo yan. Halos mapaiyak si Lucia. Hindi ko po kinuha yung sinasadi niyong kwintas. Pwede niyo pong tingnan ulit ang mga gamit ko. Lucia! Malakas na sigaw ni Marga. Tumahimik ka. Hindi ko kailangan ng mga palusot mo. Alam kong ikaw ang kumuha at ngayon ay gusto kong ipakita sa kanila kung gaano kababang uri ng tao ang mga katulad mo. Sa gulat ni Lucia, biglang itinapon ni Marga ang baso ng malamig na tubig sa kanya. Bumagsak ito sa mukha at dibdib niya. Nagsimula ang halakhakan ng mga bisita. Para kang basang sisiw, Lucia, sabi ng isa, humahagik-hik. Aba, kung magnanakaw nga yan, buti nga sa kanya. Hindi na napigilan ni Lucia ang mga luha. Lumuhod siya sa gitna ng bakuran, sa harap ng mga taong minsang binigyan niya ng respeto. Ma'am, kung nagkasala po ako, sana parusahan niyo ako ng tama. Pero hindi ko po talaga kinuha yung sinasabi niyong kwintas. Wala po akong balak manloko ng kahit sino. Ngunit tila bingi si Marga. Sa halip na makaramdam ng awa, lalo pa nitong tinaasan ng kilay si Lucia. Drama ka pa. Akala mo siguro maaawa ako. Alam mo, Lucia, sayang ka. Kung hindi ka lang magnanakaw, baka natulungan kitang magpatayo ng bahay sa probinsya nyo. Lumapit si Alisa, halatang nag-aalangan. Ma, baka naman mali ka ng pinaghihinalaan. Anak, huwag mong ipagtanggol ang taong gumagawa ng kasalanan. Hindi ka pa tumira sa mundo kung saan tinatago ng mga mahihirap ang totoo. Ma, mahina ang boses ni Alisa, ngunit natigilan siya nang tignan ng ina ng malamig. Hindi na siya nagsalita pa. Habang umiiyak si Lucia, isang pamilyar na tinig ang narinig niya mula sa gate. Lucia! Tawag ng isang lalaking may bahid ng pagod sa boses. Si Mang Tibor Reyes, dating driver ng pamilya at parang ama-amahan na niya noong siya ay nagsisimula pa lang sa Maynila. Mang Tibor, halos humikib si Lucia habang lumapit. Ano bang nangyayari rito? Tanong ni Mang Tibor halatang hindi makapaniwala sa isenang nasaksihan. Wala kang pakialam, Tibor? Matigas na sabi ni Marga. Itong alaga mo, magnanakaw pala, kaya huwag kang manghimasok. Hindi yan totoo, marining na sabi ni Mang Tibor. Kilala ko si Lucia, hindi siya ganyang tao. Ilang taon kong nakasama yan sa bahay bago ka pa nagkakaroon ng mga bisita rito. Napatingin siya kay Marga, may halong inis. Bakit? Akala mo ba kilala mo ang lahat? Tao rin yan. Lahat may hangganan, pati katapatan. Pero hindi lahat ng mahirap ay manloloko, ma'am. Sagot ni Mang Tibor, diretsyo at mariining. Tahimik ang paligid. Taning hampas ng hangin sa mga dahon lang ang naririnig. Ang mga bisita ay nakayuko din, pero hindi dahil sa awa, kundi dahil sa hiya na baka sila ay madamay sa iskandalo. Si Lucia ay nakaluhod pa rin, patuloy na tumutulo ang luha. Mang Tibor, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ang sakit. Ginawa ko ang lahat para mapatunayan na kaya kong maging tapat, pero ganito pa rin ang tingin nila sa akin. Anak, mahinahon niyang sagot, sabay abot ng panyo. Minsan, kailangan mong tiisin ang sakit para sa katotohanan. Hindi mo kailangang lumaban ngayon. Hintayin mo ang tamang oras. Lalabas din ang totoo. Lingon niya ni Lucia ang bahay, tahimik at malamig. Parang bawat sulok ay may matang nakamasid at bawat anino ay may bulungang galit. Sa kabila ng lahat,
Tumando si Lucia sa sinabi ni Mang Tibor. Opo, magtitiis po muna ako. Ngunit habang umaalis si Mang Tibor, napansin ni Alisa na ang ina ay tila nagmamadaling isara ang jewelry box sa loob ng bahay. Sa kamay ni Marga ay may kumikislap na bagay. Isang bagong singsing, mas mamahalin kaysa nawalang kwintas. Ma, bago po ba yung singsing? Tanong ni Alisa habang nilalapitan ito. Ha? Ito? Bigay ng papa mo. Anibersaryo raw namin. Sagot ni Marga umiwas ng tingin. Pero, hindi ba sabi mo wala ng bonus si papa dahil lugi ang negosyo? Tanong ni Alisa halatang nagtataka. Anak, huwag kang masyadong nagtatanong. Hindi mo naiintindihan ang mga ganitong bagay. Tumando si Alisa, ngumit ang isip niya ay punong ng tanong. Kung may problema si Papa sa negosyo, saan nanggaling ang mamahaling singsing na yun? At bakit bigla siyang nagbago ng mood matapos mawala ang kwintas? Kinagabihan habang tahimik sa buong bahay, lumabas si Lucia sa bakuran. Sa ilalim ng ilaw ng poste, huminga siya ng malalim at tinignan ang kanyang mga kamay. Mga kamay na sanay sa paghuhugas, sa pagwawalis, sa pagluluto. Mga kamay na walang bahid ng kasalanan, pero binahiran ng paratang. Diyos ko, mahinang dasal niya. Bakit kailangan ako ang masaktan para lang mapatunayan ang kabutihan ko? Sa loob ng bahay, nakatayo si Alisa sa likod ng kurtina. Pinagmamasdan si Lucia ng ilaw ng poste. Tumatama sa luha ng katulong na minsang naging kaibigan niya. At sa unang pagkakataon, ramdam ni Alisa ang bigat ng konsyensya na unti-unting bumubuo ng bitak sa pagitan ng katotohanan at ng kasinungalingang pilit niyang tinitignan mula sa malayo. Hindi niya alam kung paano, pero sa puso niya may umuusbong na pagdududa sa sariling ina. At iyon ang magiging simula ng unti-unting pagbagsak ng mga lihim na itinago sa loob ng bahay ng mga Del Castillo. Kinagabihan, matapos ang lahat ng kahihiyan sa harap ng mga bisita, tuluyang pinatalsik ni Marga si Lucia. Walang sweldo, walang tamasahe, at tanging lumang bag lamang na may 3 pirasong damit at rosaryo ang dala. Tumayo siya sa tapat ng gate, hawak-hawak ang bag, habang ang malamig na hangin ay parang dumadagundong na hatol sa kanyang dibdib. Ma'am, kahit kalahati lang po ng sweldo ko, pambili lang ng pamasahe. Pakiusap ni Lucia, halos mangiyak. Ngulit sa halip na awa, isang malamig na titig ang ibinigay ni Marga. Hindi mo na kailangan ng kahit piso mula sa akin. Magnanakaw ka. Umalis ka na bago pa kita ipahuli. Nang mga salitang iyon, parang gumuho ang mundo ni Lucia. Lumakad siyang paalis, walang direksyon. Tinutulak ng bawat hampas ng hangin at bawat bulong ng mga taong dumadaan. Sa mga mata nila, isa siyang kriminal. Isang babaeng nilamon ng kasinungalingan. Pagdating ng madaling araw, nakarating siya sa terminal ng bus. Nakaupo siya sa sementadong bangko. Yakap ang bag. Pinagmamasdan ang papasikat na araw na tila nagbibingi-bingihan sa kanyang paghikbi. Lucia! Boses ni Mang Tibor mula sa likod. Nakita niya itong pawisan at hingal, dala ang maliit na sobre. Eto anak, konting tera, para makauwi ka man lang. Huwag mong isipin na natalo ka. Ang totoo, ang mga kagaya mo, sila ang panalo sa dulo. Tinanggap ni Lucia ang sobre, nanginginig. Mang Tibor, hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan, pero masakit po. Hindi dahil sa bintang, kundi sa katotohanang pinaniwalaan nila iyon. Ang totoo anak, hindi mo kailangang patunayan agad ang sarili mo. Basta alam mong malinis ang konsensya mo, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Pagdating ng Quezon, sinalubong siya ng yakap ng kanyang ina.
Anak, bakit ang payat mo? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Aling Norma, may halong pag-aalala at luha. Ma, wala po. Natapos lang po ako sa trabaho. Magpapahinga na lang muna ako rito. Hindi na niya kayang ikwento pa. Ayaw niyang marinig ng pamilya ang sakit ng pagpapahiya at bintang na danasan niya. Ngunit sa loob ng kanyang puso, nagsiklab ang hangarin na bumangon. Hindi para maghinggati, kundi para ipakita na ang dangal ay hindi kailanman kayang wasakin ng sinungalin. Ilang buwan ang lumipas at nagsimula siyang magbenta ng kakanin at lutong ulam sa gilid ng kanilang baryo. Gamit ang maliit na mesa at kalderong pinahiram ng kapitbahay, nagsimula ang lutong bahay ni Lucia. Mabagal ang takbo ng araw, ngunit bawat platong na ibebenta ay katumbas ng panibagong pag-asa. Lucia, yung adobo mo ha, ubos na agad. Bukas maglutuan ng mas marami. Sabi ng isa sa mga suki niyang magtataho. Opo, Kuya Densyo, salamat po. Sagot ni Lucia, may bahid ng tuwa sa gitna ng pagod. Muli, unti-unti niyang naramdaman ang kapayapaan. Pero isang gabi, habang nililinis niya ang kalan, biglang kumatok ang dalawang lalaki sa kanilang pintuan. Suot nila ang uniforme ng pulis. May dalang papel. Magandang gabi po. Kaya po ba si Lucia Ramirez? Tanong ng isa, seryoso ang mukha. Opo, ako po yun. Bakit po? May warrant of arrest po kayo kaugnay sa kasong pagnanakaw ng pera mula sa Familia del Castillo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lucia. Ano po? Warrant of arrest? Hindi po ako magnanakaw. Pasensya na po. Ganyan po ang nakasaad sa utos. Kailangan niyo pong sumama sa amin bukas ng umaga para sa investigasyon. Nang mga salitang iyon, parang gumuho ang mundo ni Lucia. Lumakad siyang paalis, walang direksyon. Tinutulak ng bawat hampas ng hangin at bawat bulong ng mga taong dumadaan. Sa mga mata nila, isa siyang kriminal, isang babaeng nilamon ng kasinungalingan. Kinabukasan, bago pa man siya makapunta sa presinto, dumating si Mang Tibor. Narinig ko ang nangyari, anak. Huwag kang matakot. May kilala akong abogado, si Attorney Julian de la Vega. Isa siyang kaibigan ko noong panahong nagmamaneho pa ako kay Don Diego. Tutulungan ka niya. Dinala ni Mang Tibor si Lucia sa maliit na opisina ni Attorney de la Vega sa bayan. Isang lalaking nasa edad 40 na may salamin at mahinaho ng tinig. Lucia, sinabi na sa akin ni Tibor ang sitwasyon mo. Huwag kang mag-alala. Hindi agad makakapaglabas ng warrant na walang basehan. Kung may dokumento silang hawak, pwede nating kontrahin iyon. Tahimik lang si Lucia. Pinagmamasdan ng abogado. Pero, attorney, paano kung wala akong ebidensya? Paano ko papapatunayan na wala akong kinuha? Anak, sabad ni Mang Tibor, ang ebidensya hindi nakukuha sa bagay. Minsan sa mga tao. May mga taong nakakita, nakarinig, o may hawak ng katotohanan. Kailangan lang natin silang hanapin. Doon nagsimula ang laban. Sa tulong ni Attorney de la Vega, nagsimula silang mag-ipon ng dokumento at testigo. Kinausap nila ang dating hardinero at ang matandang kusinera na minsang nakasaksi sa pagtatalo ni Marga at Diego. Hindi ko talaga makakalimutan yon. Noong araw bago mawala yung kwentas, nakita kong pumasok si Marga sa silid ni Sir Diego na may hawak na sobre. Kinabukasan, sinisi niya si Lucia. Ganun ba? Sagot ng abogado, nagsusulat sa notepad. Pero may nakuha ba kayong patunay? Nakita kong resibo ng bangko sa lamesa niya, pero kinabukasan, nawala rin. Habang patuloy ang pagsisiyasat, hindi maalis kay Lucia ang takot. Tuwing maririnig niya ang sirena ng pulis, napapahawak siya sa dibdib. Iniisip kong darating na ba ulit sila para hulihin siya. Ngulit tuwing manghihina ang loob niya, nariyan si Mang Tibor. Laging nagsasabing, Lucia, tandaan mo,
Ang katotohanan, parang ilaw sa gabi. Kahit gaano kaliit, hindi mo pwedeng takpan habang buhay. Sa isang gabi, habang 3 linggo ng paghahanap ng ebidensya, muling dumating si Attorney De La Vega sa bahay nila. Lucia, sabi niya, ngiti ang nasa labi. May bago tayong hawak. Nakuha namin sa lumang hard drive ng CCTV ng bahay ng mga Del Castillo. May footage na nagpapakita kung sino talaga ang nagbukas ng jewelry box ng kwintas. Parang huminto ang mundo ni Lucia. Sino po, attorney? Tanong niya, halos hindi makahinga. Hindi pa malinaw pero may aninong babae na pumasok sa silid ni Marga nung gabing nawala ang kwintas. At ayon sa timestamp, 1 oras bago mo pa sinasabing oras ng pagkawala. Napakapit si Lucia sa mesa, luha ang napangiti sa unang pagkakataon. Salamat po, attorney. Salamat, Mang Tibor. Parang may pag-asa na ulit. Ngunit sa likod ng ngiti na iyon, alam niyang mahaba pa ang laban. Hindi pa siya lubos na ligtas, ngunit sa unang pagkakataong mula nung siya ipinahiya, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. At sa gabing iyon, habang tinitignan niya ang langit ng Quezon, gumulong siya. Panginoon, salamat po. Hindi pa tapos ang laban. At sa pagkakataong ito, lalaban ako para sa katotohanan. 2 taon ang mabilis na lumipas. Ngulit para kay Lucia Ramirez, bawat araw ay parang hakbang sa pagitan ng bangungot at bagong simula. Sa maliit na bayan ng Gumaca, muling sinimula ni Lucia ang kanyang buhay. Malayo sa mansyon, sa karangyaan, at sa mga matang humusga sa kanya. Ngayon ay nagtatrabaho siya sa isang kantin na pagmamay-ari ng mag-asawang Mang Rudy at Aling Tess. Sa kabila ng hirap ng katawan at mahabang oras ng pagluluto, tinuturing niya ang lugar na iyon bilang kanlungan. Ang bawat halakhak ng mga suki, bawat simoy ng usok ng adobo at sinigang ay paalala na kaya pa rin niyang bumangon kahit ilang beses siyang ibagsak ng mundo. Lucia, anak, halika rito sandali. Tawag ni Aling Tess habang nag-aayos ng bayarin sa likod ng kantin. Opo, Ma'am Tess, sagot ni Lucia, punong-puno ng respeto kahit parang pamilya na ang turingan nila. Wala ka bang balak mag-aral ng kahit simpleng accounting? Sayang, mukhang magaling ka sa pagtatansya ng gastos. Ngumiti si Lucia, pinupunasan ng kamay sa apron. Ay nako, Ma'am Tess, hindi ko po alam kung kaya ko yan. Wala po akong pinag-aralan sa ganon. Lucia, wala sa diploma yan. Sa tiyaga at diskarte. Ako nga, nagtinda lang ng banana Q noon, pero natuto ako mag-compute ng tubo. Gusto mo, tuturuan kita. Sa unang pagkakataon mula nang umalis sa Maynila, nakaramdam ulit si Lucia ng pag-asa. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, tinuturuan siya ni Aling Tess magtala ng puhunan, tubo at kita. Unay nalilito siya sa mga numero pero kalaunan naging dali na para sa kanya. Lucia, tandaan mo, sabi ni Mang Rudy isang gabi. Kapag natuto kang magpatakbo ng maliit na negosyo, parang natututo ka ring magpatakbo ng sarili mong kapalaran. At iyon nga ang ginawa ni Lucia. Unti-unti siyang nag-ipon mula sa kanyang sahod. Hindi siya gumagastos ng sobra. Isang bagong tsinelas lang kapag pudpud na ang luma at minsan isang pakete ng pansit para sa kanyang ina. Lahat ng natitirang pera ay tinatabi niya sa maliit na garapon na may nakasulat, "Para sa pangarap." Lumipas ang mga buwan at nagbasya siyang magsimula ng sarili. Sa tulong ni Mang Rudy at Aling Tess, nakapigtayo siya ng isang maliit na karinderya sa tapat ng kanilang barangay hall. Lucia's Home Kitchen, nakasulat sa lumang karatulang pininturahan ng kapitbahay nilang pintor. Ang unang araw ng bukas ng kanyang karinderya ay puno ng kaba. Nakasuot siya ng bago niyang apron, may hawak na sandok at may maliit na ningiti sa labi. Lucia, mukhang may pila na sa labas, sabi ni Aling Tess, nakangiti habang nag-aabot ng basong sabaw.
Oo nga po, hindi ko inakala. Akala ko po walang bibili. Sagot ni Lucia. Nangingilid ang luha sa tuwa. Sa loob ng ilang buwan, naging kilala sa lugar ang Lucia's Home Kitchen. Ang mga driver ng tricycle, mga estudyante at pati mga guro ay dumadayo para tikman ang kanyang sinigang at adobo. Marami ang nagsasabing hindi lang ito masarap, ramdam din daw ang puso ng taong nagluluto. Lucia, sabi ng isa sa mga suki habang kumakain ng tinolang manok. Ibang klase tong luto mo ha? Parang may kalakip na lungkot pero nakakataba ng puso. Ngumiti siya, bahagyang napatingala. Siguro po kasi bawat putahe may kwento. Ngunit isang hapon habang naghuhugas siya ng pinggan, biglang umalingaw-ngaw ang boses ng telebisyon mula sa mesa ng mga suki. Breaking news, sabi ng newscaster. Isang negosyanteng babae ang inaresto ngayong hapon dahil sa kasong pandaraya at financial fraud. Kinilala ang suspek bilang Margarita del Castillo, may-ari ng ilang kumpanyang sangkot sa money laundering. Parang biglang nanamig ang buong paligid. Napatigil si Lucia, hawak pa ang basang baso. Ang pangalan ay parang kidlat na sumaksak sa kanyang alaala. Ang tinig, ang tingin, ang mga salitang nakasugat sa kanyang pagkatao. Marga? Mahinang niyang bulbol. Ang mga customer ay nagbulong-bulungan. Si Marga del Castillo? Yung socialite na laging sa magazine? Grabe, ang yaman-yaman pero gumagawa pa rin ng ganyan. Napaupo si Lucia sa gilid ng mesa, nanginginig ang kamay. Sa TV, ipinakita si Marga na nilalabas mula sa isang malaking bahay, tinatakpan ng mukha ng mamahaling scarf habang sinusundan ng mga pulis. Ma'am, totoo po ba yan? Tanong ni Aling Tess, lumapit sa kanya. Opo, Ma'am Tess. Sagot ni Lucia, punong-puno ng respeto kahit parang pamilya na ang turingan nila. Si Lucia po yung amo kong nanira sa akin noon. Siya po yung nagbintang na nanakaw ako. Tahimik ang lahat. Ilang sandali, pinanood nila ang ulat. Sa ilalim ng caption na Margarita del Castillo inaresto dahil sa pandaraya, nakita ni Lucia ang parehong mukha na minsang yumarak sa kanyang danghal. Ngunit ngayon ay nakayuko, wasak at tila pinagsisisihan ng lahat. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. May bahagi sa kanyang gustong matuwa, ngunit mas nangingibabaw ang awa. Siguro po, ganito talaga ang buhay, sabi niya sa sarili. Darating ang panahon na babalik ang lahat ng ginawa mo, mabuti man o masama. Kinagabihan, habang inaayos niya ang natitirang pinggan, lumapit si Mang Rudy. Lucia, minsan iniisip ko kung gaano ka kalakas. Natiis mang masira ang pangalan mo, pero ngayon, tignan mo, may sarili ka ng karinderya. Napangiti siya. Siguro po kasi natuto akong manahimik sa oras ng ingay at lumaban sa oras ng katahimikan. Pag-uli niya, binuksan niya ang telebisyon at muling pinanood ang balita. Ang reporter ay nagsasabing malaki ang posibilidad na may mga dating empleyado si Marga na ginamit niya sa mga iligal na transaksyon. Habang pinagmamasdan niya ito, naalala niya ang mga sinabi noon ni Mang Tibor at ni Attorney De La Vega. Ang totoo, hindi kailangang habulin. Ang kasinungalingan ay bumabagsak sa sarili niyang bigat. Ngayon ay nauunawaan niya na ang ibig sabihin niyon. Sa gabi ring iyon, inilabas ni Lucia ang kanyang lumang rosaryo, ang parehong rosaryong hawak niya ng araw na pinalayas siya sa Alabang. Nanalangin siya, hindi para magdiwang, kundi para magpasalamat. Panginoon, salamat po. Hindi ko kailangang makita siyang mahulog. Ang gusto ko lang, makabangon ako.
At habang nakatulog siya, ang malamig na hangin mula sa labas ay parang bulong ng oras. Paalala na ang hustisya, kahit matagal, ay laging dumarating sa tamang panahon. At sa paglipas ng taon, habang lumalaki ang Lucia's home kitchen at patuloy ang pagdagsak ng mga tao, alam niyang hindi lamang siya nakapagpatayo ng negosyo, nakapagtayo rin siya ng bagong pangalan. Isang pangalang kailanmay hindi kayang sirain ng kahit anumang kasinungalingan. 3 taon ang lumipas mula nang huling marinig ni Lucia ang pangalan ng mga Del Castillo. Sa panahong iyon, lumago ang kanyang karinderya. Mula sa maliit na kubong yari sa pawid, ngayon ay may 3 mesa na. May bagong pinturang berde sa pader at may karatulang bakal na nakasulat, Lucia's Home Kitchen. Luto ng ina, lasa ng alaala. Ang mga dating customer na tricycle driver at estudyante ay ngayon ay mga suki na. Si Lucia, sa kabila ng tagumpay, ay nanatiling mapagkumbaba. Hindi niya kailanman ipinagyayabang na minsan ay naging kasambahay ng mga mayayaman. Ang mahalaga sa kanya ay nakapagpapatuloy siya ng marangal na kabuhayan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga resibo at tinitignan ng talaan ng mga paninda, may dumating na babae. Nakasuot ito ng simpleng puting bestida, may bitbit na maliit na bag at may pamilyar na ngiti. Isang ngiting matagal na niyang hindi nakita. "Excuse me po?" Mahinahon ng tinig. "Kayo po ba si Lucia Ramirez?" Napalingon si Lucia, halos mapabitaw sa hawak na papel. "Alisa?" Ngumiti si Alisa del Castillo, ngunit halata sa mga mata nito ang pagod, ang lungkot at ang bigat ng mga taon. Hindi na siya yung magarang dalagang kilala ni Lucia noon. Mas simple na ang bihis, mas totoo na ang aura. "Lucia, matagal na panahon na," sabi ni Elisa sabay ngiti. "Oo nga," sagot ni Lucia, nagpipigil ng emosyon. "Hindi ko akalaing makikita pa kita. Kumusta ka na?" "Maayos na ngayon pero marami na ring nagbago," sagot ni Alisa. "Umuwi ako mula sa Canada. Kailangan kong ayusin ang ilang bagay at isa ka sa una kong gustong makita." Inanyayahan siya ni Lucia na maupo. Habang nag-aabot siya ng malamig na tubig, napansin niya ang mga kamay ni Alisa. Hindi na ito malambot, tila dumaan din sa hirap ng pagtatrabaho. "Anong sadya mo, Alisa?" tanong ni Lucia, bahagyang kinakabahan. Huminga ng malalim si Alisa, saka inilabas mula sa bag ang ilang papel, mga sobre at isang maliit na USB. "Lucia, kailangan mong marinig to. Alam kong matagal na pero gusto kong itama ang pagkakamali." Napatitig si Lucia sa kanya, hindi makapagsalita. "Ako mismo ang nakakita ng mga dokumento bago ako umalis ng bansa. Ang totoo, hindi ikaw ang nagnakaw ng kwintas noon. Ang mama ko, si Marga, siya ang kumuha ng alahas at ginamit iyon para patakpan ang mga transaction niya sa bangko. Ang kwintas na yon, ginamit niyang collateral sa isang lihim na pautang." Natigilan si Lucia, para siyang naistatwa sa kinaupuan. "May resibo akong nakuha mula sa bangko," sabay abot ng papel. "Nakapangalan sa mama ko at may CCTV screenshot mula sa lumang hard drive, yung nakuha daw ni Mang Tibor at ni Attorney De La Vega dati. Nasa video, siya mismo ang kumuha ng kwintas sa jewelry box." Nanginginig ang mga kamay ni Lucia habang tinitignan ng dokumento. Naandoon nga ang pirma ni Marga, pati petsa, ang mismong gabi bago siya pagbintangan. "Hindi ko alam, Alisa," mahinang niyang sabi. 2 taon akong pinahirapan ng bintang na yon. Naging marka siya sa pangalan ko. Pero bakit mo ngayon lang sinabi? Lumuhod si Alisa, luhaan. "Lucia, patawarin mo ako. Takot akong magsalita noon. Takot ako sa mama ko. Pero nang makita kong lahat ng kasalanan niya ay unti-unting bumabalik sa kanya, simula nang naaresto siya sa kasong pandaraya, hindi ko na kayang manahimik." Tahimik ang buong karinderya. Tila pati hangin ay nakikinig sa bawat salita. Si Lucia ay nakatingin lang kay Alisa, pero sa kanyang puso halo-halo ang damdamin, galit, awa, at pagod. "Lucia,
Patuloy ni Alisa. Lahat ito gusto kong ipasa sa iyo. Dapat malaman ng tao ang totoo. Dapat maalis ang mancha sa pangalan mo. Pumikit si Lucia. Matagal bago siya makasagot. Salamat Alisa, pero hindi ko alam kung kaya ko pang buksan ulit ang nakaraan. Sa dami ng taong humusga sa akin, natutunan ko ng manahimik na lang. Ngulit bago siya tuluyang magsalita pa, dumating si Mang Tibor na may dalang kahon ng gulay. Lucia, eto na yung order mo para bukas. Natigilan siya nang makita si Alisa. Aba, ikaw yung anak ng amo niya, di ba? Tumanggo si Alisa sabay ngumiti ng mahina. Oo po, Mang Tibor. Pasensya na po sa lahat ng nagawa ng pamilya namin. Kung ganyan ang pakay mo, anak, may oras pa para itama. Hindi lahat ng sugat ay kailalang manatiling bukas. Pero Mang Tibor, sabat ni Lucia, ano pa bang silbi nito? Tapos na ang kaso. Lahat ng tao naniniwalang magnanakaw ako. Hindi totoo yan. Hindi pa tapos hanggat hindi mo pinapakita ang totoo. Hindi mo ginagawa ito para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Tahimik si Lucia. Tumayo siya, kinuha ang mga papel at USB mula kay Alisa, matagal niyang itong tinitignan bago siya nagsalita. Kung ganon, tutulong ka sa akin, tanong niya kay Mang Tibor. Hanggang sa dulo anak, lalaban tayo pero sa tamang paraan. Kinabukasan, dinala nila ang mga dokumento kay Inspektor Ramon Soriano, ang pulis na minsang nag-imbestiga noon. Ngayon ay hepe na ng kanilang distrito. Lucia Ramirez, bati ni Soriano. Matagal na panahon na. Akala ko ayaw mo nang balikan ang kaso mo. Sir, sagot ni Lucia, mahinahon. May bago po kaming ebidensya, galing mismo sa anak ng pamilyang nagparatang sa akin. Ipinakita ni Alisa ang mga resibo, bank records at CCTV screenshot. Maingat itong sinuri ng hepe, seryosong nakikinig. Kung totoo ito, sabi ni Soriano, maaaring buksan ulit ang kaso sa ilalim ng perjury at falsification. At kung mapapatunayan na peke ang naunang testimonya, maaari nating linisin ang pangalan mo, Lucia. Halos bumagsak ang balikat ni Lucia sa bigat ng emosyon. Parang tinanggalan siya ng tangkali na ilang taon niya ng pasan. Maraming salamat po, sir, mahinang niyang sabi. Hindi ko po ninanasaing makulong siya. Ang gusto ko lang, ibalik yung dignidad na kinuha sa akin. Umiling si Soriano nakangiti. Yan ang tamang laban, Lucia. Hindi paghihigant, kundi katarungan. Paglabas nila sa istasyon, sabay na naglakad sina Lucia, Alisa at Mang Tibor. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam si Lucia ng magaan na dibdib. Parang nabawasan ng kalahati ang bigat ng nakaraan. Lucia, sabi ni Alisa, salamat at kinatawad mo ako. Ngumiti si Lucia, bahagyang tinitignan ng langit. Hindi ko man makalimutan, kaya kong patawarin, kasi kung pipiliin kong magalit pa, ibig sabihin hawak pa rin sila ako. Gusto ko nang lumaya. At sa unang pagkakataon, sabay silang tumawa, hindi bilang amo at katulong, kundi bilang dalawang babae na parehong sugatan, ngunit parehong natutong bumangon mula sa kasinungalingan ng nakaraan. 2 linggo matapos isumite ni na Lucia, Alisa at Mang Tibor ang mga dokumento kay Inspektor Ramon Soriano, nagsimula ang masinsinang investigasyon. Sa bawat araw na dumaraan, naramdaman ni Lucia ang paghalo ng kaba at pag-asa. Tuwing may kumakatok sa kanyang karinderya, napapahinto siya. Akala'y may balitang magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang hapon, habang nagluluto siya ng tinola, dumating si Inspektor Soriano kasama ang 2 pulis. Lumapit ito ng may ngiti sa labi. Lucia Ramirez, wika niya. May resulta ng kami sa pagsusuri. Gusto kong ikaw ang unang makaalam. Kinabahan si Lucia, pinunasan ng kamay sa apron. Ano po yan, sir? Sana po maganda yung balita. Tumanggo si Soriano. Ang kwintas na ginamit ni Margarita del Castillo sa kaso mo, ang sinasabi nilang nawawala noon ay peke. Hindi ito tunay na ginto. Isa itong replika na ginawa para sa insurance fraud.
Ibig sabihin, niloko niya hindi lang ang pulisiya, kundi pati ang mga kumpanyang pinangakuan niya. Parang may mabigat na batong tinanggal sa dibdib ni Lucia. Napahawak siya sa dibdib at napaupo. Peke po, ibig sabihin, lahat ng pinagdaanan ko, lahat ng kahihiyan, gawa-gawa lang? Tumanggo muli si Soriano. Oo, at higit pa doon, lumalabas sa financial records na si Diego del Castillo, ang asawa niya, ay isa ring biktima. Gumamit si Marga ng mga pirma ni Diego para kumuha ng pautang sa ilalim ng kanyang negosyo. Siya mismo ang utak ng pandaraya. Pumasok sa karinderya si Mang Tibor, dala ang bagong lutong adobo at natigilan ng marinig ang usapan. Kung ganun sir, may pag-asa na bang maalis ang bintang kay Lucia? Tanong niya. Hindi lang pag-asa, sagot ni Soriano. Pormal na naming isasampa ang kaso laban kay Marga at kailangan namin si Lucia bilang pangunahing testigo. Natigilan si Lucia, halos mapahawak siya sa lamesa. Testigo po ako? Oo, wika ni Soriano, pero huwag kang matakot. May mga dokumento na tayo, pati mga pahayag ng ibang dating kasambahay. Lahat ay pabor sa'yo. Kailangan lang namin na ikaw mismo ang magsalita, ang magpatunay kung paano ka pinagbintangan, paano ka pinalayas, at paano mo napatunayan ang katotohanan. Tahimik sandali si Lucia. Naramdaman niyang bumabalik ang lahat. Ang gabing nilapastangan ng dangal niya, ang araw na itinapon siya sa putik ng paratang. Pero kasabay nito, naramdaman din niyang hindi na siya yung dating babae na tahimik na tumatanggap ng sakit. Kung ganun sir, wika niya ng matatag, handa po ako. Hindi dahil gusto kong ipahiya siya, kundi dahil gusto kong marinig ng lahat ang totoo. Sa mga sumunod na linggo, inasikaso ni Inspector Soriano ang mga papeles at isinampa ang kaso laban kay Marga del Castillo. Lumabas sa mga ulat ng media na si Marga ay hindi lang sangkot sa insurance fraud, kundi pati sa falsification of documents at paggamit ng mga fake assets bilang collateral sa negosyo. Ang lipunang minsang humanga sa kanya ay ngayon ay nanlumo sa mga balita. Samantala, sa bahay ng mga Del Castillo, nagkakagulo. Si Diego, payat na at halatang stress, ay nakikipag-usap sa kanyang abogado. Marga, anong klaseng gulo itong pinasok mo? Sigaw niya habang hinahampas ang mesa. Wala kang karapatang sisihin ako. Balik ni Marga, nanginginig ang boses. Ginawa ko lang to dahil gusto kong iligtas ang negosyo mo. Ligtas? Nilubog mo kami at ang pinakamasakit, pinaniwalaan ko kang totoo, pati sa bintang kay Lucia. Si Lucia? Yung katulong na yun? Bakit hanggang ngayon na ipinagtatanggol mo pa rin siya? Dahil siya ang totoo at ikaw ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang pamilya natin. Tahimik si Alisa sa sulok ng sala. Sa loob ng 3 taon, pinapanood niyang unti-unting bumagsak ang mundong itinayo ng ina sa kasinungalingan. Hindi na siya umiiyak. Sa halip, ramdam niya ang paghihiganti ng katotohanan na matagal na nilang tinaksan. Dumating ang araw ng unang hearing. Nakasuot si Lucia ng simpleng puting blouse at itim na pantalon. Hindi siya naglagay ng alhasas o kahit pulbos. Gusto niyang manatiing totoo. Isang babaeng walang tinatago. Pagpasok niya sa korte, nakatayo roon si Marga, nakaputing blazer, ngunit halatang pagod at walang kislap sa mga mata. Katabi nito ang abogado, samantalang si Alisa ay tahimik na nakaupo sa likod, hawak ang kamay ni Mang Tibor bilang suporta kay Lucia. Lucia Ramirez, wika ng hukom. Ikaw ay tinatawag bilang testigo sa kaso ng perjury at falsification laban kay Margarita del Castillo. Handa ka ba? Tumingin si Lucia sa hukom, saka kay Marga. Huminga siya ng malalim. Opo, kagalang-galang na hukom. Handa po ako. Habang naglalakad siya papunta sa witness stand, naramdaman niyang pagtibok ng puso niya. Hindi dahil sa takot, kundi sa tapang na ngayon lang niyang naramdaman.
Sa unang pagkakataon, hindi na siya ang katulong na tinatapakan, kundi isang babae na may boses. Pakikwento sa korte kung paano nagsimula ang lahat. Sabihin ng piskal, 3 taon po ang nakalipas. Nawala raw ang kwintas ng aking amo, si Marga del Castillo. Ako po ang pinagbintangan. Hinamak sa harap ng mga tao at pinalayas ng walang sweldo. Wala po akong kinuha, pero walang naniwala. Ang pamilya ko po, nasaktan. Ang pangalan ko po, nasira. Pero kahit ganon, pinili kong tumahimik. Ngayon, dala ko ang ebidensya na nagpapatunay na ako ay inosente. Tahimik ang korte. Maging si Marga ay hindi makatingin sa kanya. Ang mga mata ni Lucia ay puno ng luha, ngunit matatag ang boses. Ngayon, nakita ko sa dokumento at video na siya mismo ang kumuha ng kwintas. At higit pa doon, ginamit niya ang peke para makakuha ng pera. Hindi ko gustong maghibanggi. Ang gusto ko lang po ay marinig niyo ang katotohanan. Nagbubulungan ang mga tao sa loob ng korte. Ang piskal ay numiti sa kanya at tumanggo. Salamat, Lucia. Hindi madaling magsalita ng totoo sa harap ng taong nanira sa'yo. Pag-uwi niya, hindi niya inaasahang mararamdaman ang ganitong gaan sa dibdib. Ang Mang Tibor ay nakangiti habang naglalakad sila sa pabalabas ng gusali. Lucia, sabi niya, nakita mo yun? Hindi mo kailangang sumigaw para mapakinggan. Sa dulo, yung mga tahimik na boses ang pinakamalakas. Ngumiti si Lucia habang si Alisa ay tahimik na lumapit at yumakap sa kanya. Salamat, Ate Lucia. Kung hindi dahil sa tapang mo, hindi magigising ang lahat sa totoo. Hindi ako mag-isa, Alisa. Maraming tumulong. Pero higit sa lahat, natutunan kong minsan kailangang lumaban hindi para manalo, kundi para mapalaya ang sarili. Habang papalayo sila sa gusali, marahang hinihip ang hangin, dala ang mga dahon ng punong akasya. Sa bawat hakbang ni Lucia, parang tinatanggal ang bigat ng nakaraan. Sa wakas, hindi na siya hinahabol ng paratang, ang hinahabol na ngayon ay ang hustisya na matagal niyang hinintay. Dumating ng araw ng ikalawang pagdinig. Ang araw na pinakahinihintay ni Lucia at marahil, ang araw din na kinakatakutan ni Marga. Sa harap ng malaking gusali ng korte sa Maynila, maagang dumating si Lucia. Suot ang kanyang simpleng bestida na kulay bughaw. Sa kanyang tabi ay si Mang Tibor, nakabarong at may hawak na lumang sombrero, at si Alisa na tahimik ngunit halatang kabado. Lucia, sabi ni Mang Tibor habang pinupunasan ng noo, handa ka na ba talaga? Baka mamaya masaktan ka ulit sa mga sasabihin nila. Tumingin si Lucia sa kanya, marahan ngunit may ngiting may laman. Mang Tibor, matagal na akong nasaktan, pero ngayong araw, hindi ako nandito para maghiganti. Nandito ako para tapusin na yung lahat. Pagpasok nila sa loob ng korte, ramdam ang bigat ng tensyon. Ang lamig ng aircon ay tila'y hindi sapat para palamigin ang nag-aalab na damdamin ng lahat ng naroon. Nakaupo sa kabilang panig, si Marga del Castillo. Suot ang mamahaling blazer, ngunit bakas sa mukha ang pagkaputla at pagod. Sa likod niya, si Diego del Castillo, tahimik, nakayuko, parang isa ng taong nabasag ang buong dangal. Sa gitna ng silid, tumayo si Inspektor Ramon Soriano. Bitbit ang folder ng mga dokumento. Kagalang-galang na hukom, sabi ni Soriano. Narito po ang mga bagong ebidensya laban kay Margarita del Castillo. Ang kwintas na sinasabing ninakaw ng dati niyang kasambahay na si Lucia Ramirez ay napatunayang peking alahas, ginamit upang makakuha ng iligal na pautang. Bukod dito, mayroon tayong bank records na nagpapatunay ng falsification ng pirma ni Ginoong Diego del Castillo. Tahimik ang korte. Ang bawat salita ni Soriano ay parang martilyong tumatama sa mesa ng hustisya. Si Marga, na dati ay palaban, ngayoy halos hindi makatingin sa kanya. Inspektor, sabi ng hukom, may mga saksi ba kayong magtapatunay sa mga dokumentong yan? Opo, kagalang-galang na hukom, sagot ni Soriano. Isa na rito si Ginang Lucia Ramirez, ang biktima ng maling paratang, at si Binibining Alisa del Castillo,
anak ng nasasakdal. Tumayo si Lucia, kahit nanginginig, at marahang lumapit sa witness stand. Napatingin siya kay Marga, at sa unang pagkakataon, hindi galit ang nakita niya rito, kundi takot. Lucia, sabi ng piskal, naririnig mo na ang mga pahayag. Gusto ka naming tanungin, totoo bang ikaw ang pinagbintangan at pinalayas ng nasasakdal 3 taon na ang nakalipas? Opo, mahinahon niyang tugon. Pinagbintangan po ako, pinahiya sa harap ng mga tao, at pinalayas na parang hayop. Pero kahit ganun, hindi ko po ginusto na mapunta siya rito. Ang gusto ko lang po ay maipakita na ako'y walang kasalanan. Marahang tumanggo ang hukom. At may masasabi ka ba sa nasasakdal ngayon? Tahimik sandali si Lucia. Tumingin siya kay Marga na ngayoy iwas ng tingin. Ma'am Marga, hindi ko alam kung bakit ninyo yun ginawa. Pero sana kahit isang araw lang, maramdaman ninyo kung gaano kasakit mawalan ng tiwala, ng dignidad at ng pangalan. Sana po mapatawad nyo rin ang sarili nyo, kasi ako, matagal ko na po kayong pinatawad. Tumahimik ang buong silid. Ang bawat tao, kahit ang mga mamamayagan sa likod, ay tila natigilan sa bigat ng kanyang mga salita. Pero bago pa matapos ang pagdinig, bumukas ang pinto ng korte. Bumasok ang 2 pulis, dala ang isang dokumento. Lumapit sila sa hukom at nagbigay galang. Your Honor, sabi ng isa, ito po ang warrant of arrest laban kay Margarita del Castillo na inaaprubahan ng korte kahapon sa kasong pandarambas at falsification of documents. Napatigil si Marga, nagulat. Ano? Hindi maaari. Wala akong kasalanan. Hindi niyo ako pwedeng hulihin sa harap ng mga taong to. Tumayo si Diego, umiiyak. Marga, tama na. Sapat na ang kasinungalingan. Lahat ng ginawa mo, ako rin ang nasira. Hindi mo ako naiintindihan, Diego. Sigaw ni Marga, luhang nagwawala. Ginawa ko lang to para sa pamilya natin. Para sa pamilya? Nanginginig ang boses ni Diego. Sinira mo ang lahat, pati pangalan ko, pati pangalan ng anak mo. Lumapit ang mga pulis, marahang hinawak si Marga sa braso. Ginang del Castillo, may karapatan kayong manahimik. Anumang sasabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo. Habang nilalabas sila ng korte, umiiyak si Marga, pilit na lumilingon kay Lucia. Lucia, hindi mo ako naiintindihan, hindi ko sinadya. Tumingin si Lucia, ngunit hindi na siya nagsalita. Taning isang marahang tanggulang ang kanyang itinugon, tanda ng paparawang na hindi kailangang bigkasin. Pagkatapos ng ilang minuto, bumagsak ang katahimikan sa silid. Si Diego ay napaupo, umiiyak sa harap ng mga dokumentong hawak niya. Lumapit si Lucia at kahit may sugat pa sa puso, pinisil niya ang balikat ng lalaki. Ginoong Diego, hindi ko kailanman sinisi ang kayo. Alam kong may mga bagay na hindi natin kontrolado. Sana po makabangon din kayo gaya ko. Tumingin si Diego sa kanya, luhaan. Lucia, wala akong alam sa ginawa niya. Pero bilang asawa niya, ako ang dapat humingi ng tawad. Hindi ko na mababawi ang nakaraan, pero sana mapatawad mo ako. Ngumiti si Lucia. Matagal na po, hindi ko na kayang magdala ng galit. Nakakapagod. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng dating kapitbahay ni Marga. Ang mga parehong taong minsang nakiusyoso sa kahiyaan ni Lucia. Mga taong nagtatawanan noon habang tinataboy siya palabas ng mansyon. Lucia, wika ng isa, ang matandang babae na dati ay unang nanlibak sa kanya. Patawad hiha, noon naniwala kami kay Marga. Akala namin totoo ang sinasabi niya. Hindi namin alam ang totoo. Pasensya na rin kami kung alam lang namin hindi sana kami nakidamay sa paninira. Ngumiti si Lucia, bagamat bakas sa mukhang pagod. Wala po kayong dapat ipag-umanhin. Ang mahalaga, lumabas na po ang totoo. Sana lang po sa susunod, matuto tayong makinig bago humusga. Si Alisa ay lumapit at mahigpit niyang inakap si Lucia. Ate Lucia, tapos na ang bangungot. Oo Alisa, sagot niya habang tinatapik ang kanyang balikat. Tapos na, at sa wakas, malaya na tayong pareho. Habang naglalakad palabas ng gusali, naramdaman ni Lucia ang mainit na sigag ng araw sa kanyang mukha. Hindi na ito parang apoy na sinusunog siya, kundi liwanag na bumabalot sa kanya. Sa loob ng 3 taon,
Sa wakas natapos na rin ang mga gabi ng luha at pagdurusa. Lumapit si Mang Tibor, nakangiting may luha. Lucia, tingnan mo, hindi mo kailangang sumigaw para marinig ka ng langit. Ang totoo, naririnig ka niya mula pa noon. Tumawa si Lucia, hinawakan ng kamay ng matanda. Kung wala po kayo, hindi ko siguro kinaya. Kayo ang nagturo sa akin kung paano tumindig ng may dignidad kahit walang kayamanan. At sa mga sandaling iyon, habang ang mga tao ay nagkukumpul sa labas, ang pangalan ni Lucia Ramirez ay hindi na binabanggit na bilang katulong na nagnakaw, kundi bilang babaeng tapat, matatag at marangal. Isang babaeng nagpatawad kahit kayang gumanti at piniling lumaban hindi para makaganti, kundi para ituwid ang mali. Habang naglalakad silang palabas, tumingala sila sa langit at bumulong. Panginoon, salamat po, natapos na rin ang laban ko. Hindi ko kailangang manalo sa mata ng mundo, basta panalo ako sa mata ninyo. At sa huling paglingon niya sa gusali ng korte, alam niyang tuluyan na niyang iniwan doon, hindi lang ang kanyang nakaraan, kundi pati ang bigat ng pagkakakulong sa maling bintang. Sa wakas, malaya na si Lucia, hindi lang sa pangalan, kundi sa kaluluwa. Lumipas ang mga buwan mula nang matapos ang kaso. Sa wakas ay tahimik na muli ang buhay ni Lucia Ramirez. Ngunit sa halip na lumayo sa mundo, pinili niyang manatili sa parehong lugar kung saan siya minsang tinawag na magnanakaw, ang lungsod na minsang naging saksi sa kanyang kahihiyan. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang tingin sa kanya ng mga tao. Tuwing umaga, sa kanyang malawak na karinderyang may bagong karatula na kumikislap sa araw, binabati siya ng mga dumadaan. Magandang umaga, Lucia! Ang aming inspirasyon, ang katulong na nagtagumpay. Hindi niya kailanman hiniling na tawagin siyang ganon, ngunit unti-unti, kumalat sa buong bayan ng kanyang kwento. Isang dating kasambahay na pinagbintangan, nilapastangan, ngunit lumaban at nagtagumpay ng may dangal. Maraming estudyante, may bahay at kahit mga negosyanteng babae ang dumarayo sa kanya hindi lang para kumain, kundi para makinig sa kanyang mga payo. Isang araw, habang abala siya sa pagsuri ng paninda sa Lucia's Home Kitchen Main Branch, dumating ang isang mamahaling sasakyan. Pagbukas ng pinto, bumaba si Diego del Castillo, nakaputing barong, may hawak na brown envelope. Sa unang tingin, napaisip si Lucia kung ano na naman ang pakay nito, ngunit agad siyang napawi nang makitang sinserong ngiti sa mukha ni Diego. Lucia, sabi niya, mahinahon ngunit puno ng emosyon. Pasensya na kung biglaan ang pagpunta ko, hindi ko alam kung tatanggapin mo ako dito. Wala po kayong dapat ikahiya, Ginoong Diego. Lahat ng sugat gumagaling din, sagot ni Lucia. Pinatuloy siya sa loob. Umupo si Diego sa harapan ng kahoy na mesa, nilapag ang sobre at dahan-dahang nagsalita. Lucia, ilang buwan na mula nang nakakulong si Marga. Sinubukan kong ayusin ang lahat, ang negosyo, ang pamilya, pati ang pangalan ng anak ko. Pero sa lahat ng iyon, may isang bagay pa rin akong gustong itama. Inilabas niya mula sa sobre ang mga papeles. Isa ito sa mga branch ng dati naming kumpanya sa Tagaytay. Gusto kong ibigay sa iyo bilang tulong at bilang paghingi ng tawad sa lahat ng ginawa ng asawa ko at sa pagkukulang ko noon. Ipagpatuloy mo ang Lucia's Home Kitchen doon. Ang totoo, gusto kong maging parte ng tagumpay mo. Napatitig si Lucia sa dokumento. Hindi siya makapaniwala. Ginoong Diego, hindi ko po alam kung tatanggapin ko to. Ang totoo, sapat na po sa akin na lumabas ang katotohanan. Gumiti si Diego, may bakas ng pagkapagod at pagsisisi. Hindi ito kabayaran, hindi ko mababayaran ng dangal mo, pero gusto kong may maiiwan akong mabuting tanda bago ako tuluyang lumisan sa negosyo. Napangiti si Lucia at marahang tumanggo. Kung ganun po, tatanggapin ko, pero sa isang kondisyon, kayo po ang unang customer kapag nagbukas yon. Tumawa si Diego, may halong luha. Yan ang gusto kong marinig. Maraming salamat, Lucia. Mula noon, naging kasosyo ni Lucia si Diego sa bagong branch. Tuwing bumibisita siya, laging ipinagmamalaki nito ang kwento ng babaeng minsang pinagbintangan, ngunit ngayon ay itinuturing ng lahat bilang haligi ng inspirasyon. Habang patuloy na lumalago ang negosyo, naging mas malapit naman si Alessa kay Lucia. Sa bawat pagpupulong at pagluluto, sabay silang nagtutulungan.
Si Alessa ang tumututok sa marketing at pag-aayos ng accounting, habang si Lucia naman ang patuloy na nagluluto at nagtuturo sa mga bagong tauhan. Ate Lucia, tawag sa isang hapon habang binabasa ang daily report. Tingnan mo to, tumataas ang sales natin sa bawat buwan. Naging sikat na ang Lucia's Home Kitchen online. Napatawa si Lucia. Aba, baka kailangan ko ng bagong apron, baka magpa-interview pa tayo. Hindi lang apron, Ate Lucia. Dapat may uniforme na tayo. May nakasulat na, Luto ng Katotohanan, biro ni Alessa sabay tawa. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may araw din puno ng lungkot. Isang umaga, dumating ang tawag na nagpabigat sa dibdib ni Lucia. Si Mang Tibor, ang matandang naging sandalan niya sa pinakamadilim na bahagi ng buhay, ay pumanaw habang natutulog. Nang dumating siya sa burol, tahimik lang si Lucia habang pinagmamasda ng mukha ni Mang Tibor. Nakangiti ito, parang payapa. Umupo siya sa tabi ng kabaong at dahan-dahang bumulbol. Mang Tibor, tapos na ang laban. Panalo na tayo. Hindi ko po mararating ito kung hindi dahil sa mga aral nyo. Lumapit si Alessa, nakayuko. Ate Lucia, si Tatay Tibor, palagi niyang sinasabi sa akin noon, si Lucia, hindi lang mabuting tao, mabuting puso rin. Siya ang ilaw sa dilim lang mga niloko. Hindi na napigilan ni Lucia ang luha. Sana po ay makita niya ako ngayon, kasi sa totoo lang, siya talagang tunay na ilaw. Pagkaraan ng libing, ipinangako ni Lucia na itutuloy ang kabutihan ni Mang Tibor. Nagpatayo siya ng maliit na scholarship program para sa mga kabataang gustong matutong magluto at magnegosyo. Pinangalanan niya itong Tibor's Table. Lahat ng estudyante roon ay tinuturuan hindi lang kung paano magluto, kundi paanong maging matapat at marangal sa anumang larangan. Isang taon ang lumipas at sa pagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang negosyo, tinipon ni Lucia ang lahat ng tauhan, kaibigan at mga suki. May banda sa labas, may libreng pagkain at mga bata sa paligid na naglalaro. Sa gitna ng kasiyahan, humawak siya ng mikropono at nagsalita. Alam kong marami sa inyo ang nakarinig na ng kwento ko, pero gusto kong ipaalala sa lahat. Hindi ko ito tinawag na tagumpay dahil yumaman ako. Tinawag ko itong tagumpay dahil nakabangon ako nang hindi ko kailangang tapakan ng iba. Tahimik ang mga tao, nakikinig sa kanya. Maraming salamat sa lahat ng naniwala, sa mga nagkamali pero humingi ng tawad, at sa mga hindi tumigil sa pagtulong kahit walang kapalit. Si Mang Tibor, kung nandito man siya, alam kong nakangiti siya. Napatingin sina Alessa at Diego sa kanya, parehong may luha sa mata. Sa tabi ng entabla, nakapaskil ang malaking litrato ni Mang Tibor na may nakasulat sa ilalim. Ang kabutihan, hindi kailanman mawawala sa puso ng taong marangal. Humingad malim si Lucia at sa huling bahagi ng kanyang talampoti, sinabi niya ang mga salitang nag-ugat sa lahat ng tinagdaanan niya. Mas mabigat ang konsensya ng sinungaling kaysa sa kamay ng inosente. Kaya kung minsan, mas mabuti ng tahimik ang totoo kaysa maingay ang kasinungalingan. Palakpakan ng umalingaw-gaw sa paligid. Ang mga tao ay nakatingin sa kanya na may paghanga at paggalang. Sa sandaling iyon, alam ni Lucia na natapos na ang mahabang yugto ng kanyang pakikibaka at nagsisimula na ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang buhay na ginugol hindi para sa paghihigante, kundi para sa kabutihan. Habang lumulubog ang dahan at tinatabunan ng gintong liwanag ang karinderya, tumingin si Lucia sa langit, hawak ang lumang rosaryo na laging niyang dala. Gumiti siya at mahinang nagdasal. Panginoon, salamat po. Sa wakas, ang katotohanan ang naging huling panalo.